Praise God. Alam niyo po kaninang bago kami mag-pray ng mga leaders, mga pastors and leaders sa office, ay sabi nga namin, kung mapapansin nyo, ang mga nagiging topics natin, sige, iyan muna natin ang mga bata para hindi masyadong, okay. God bless you. Sige po, tuloy natin. Kung mapapansin nyo, ang mga topics natin ay hindi po sinasadya na halos related sa sinabi ni Pastor dati o sa sinabi ni Pastor nung isang linggo. Kumbaga, ito'y may connection. Related po na sinasabi patungkol sa atin. Mga kapatid, ang salita ng Panginoon, parang isang isang malaking impact sa buhay natin na dadalhin natin. Dadalhin natin hindi para tayo i-down sa mga nangyayari, kundi para tayo magpatuloy sa ating pananampalataya. I remember Pastora Ann, nung one time na nag-sharing kami, sabi niya, Pastor, grabe, no? Nung binabasa ko po yung mga nangyari sa Israelites, ang dami nilang mga reklamo. Ang dami nilang mga pinagdaraanan. Kaya yung mga edad na umalis ng Egypt, hindi nakarating sa promised land. So, sino yung mga nakarating? Ang nakarating, yung mga bata. Kaya mga kapatid, tayo na naririto ngayon na nakikinig ng salita ng Panginoon, wag nawang mangyari na hindi tayo makarating sa patutunguhan na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung mga bata na nasa children's ministry, sa conference room, hahayaan ba natin na sila lang ang maligtas? Dahil yung sinasabi natin na, parang sinasabi ng mga Israelites na, Moses naman, dinala mo kami sa lugar na ito para mamatay kami kasama ang aming mga anak. Pero hindi ganun na nangyari. Yung mga nagreklamo, hindi nakarating sa promised land. Pero yung mga anak na sinasabi nila na pababayaan mo lang kami, na walang pagkain, walang tubig, mamamatay ang aming mga anak, hindi sila nangamatay. Sila'y nabuhay at nakarating sa promised land. Amen! Tayong mga naririto na nakaupo sa upuan at sa mga nasa online, mga kapatid, ang prayer namin lahat tayo sama-sama na makakarating sa kaharian ng Diyos. Na hindi masayang na every Sunday, every prayer meeting, every soaking, every Bible studies, uma-attend tayo, pero hindi naman pala tayo makakarating sa promised land. For 2 months now, ay nagdidil ang Panginoon sa akin sa buhay ng mga Israelites nung panahon na sila ay nasa Egypt. Actually, hindi pa pala dun sa Egypt. Panahon pa ni Abraham, Isaac, Jacob, hanggang sa nagkaroon ng mga anak si Jacob, hanggang kay Joseph na yung topic ni Pastor Jimmy last time, hanggang sa yung mga Israelites pinaalis sa Egypt. Hanggang nasa ilang sila for 40 years. Mga kapatid, ano sabi ng mga Israelites? Pinabayaan nyo kami. Mas maganda pa sa Egypt. Ang dami namin kinakain na masasarap na pagkain. Okay yung mga inumin namin doon. Dito sa ilang, papatayin nyo ba kami? Mamamatay kami sa gutom at uhaw. Pero alam nyo po ba, nakalagay din sa Bible na never na pinabayaan ng Panginoon ang Israelites. Alam niyo po ba yung kanilang sandalyas for 40 years? Hindi nasira. Tayo, papalit-palit tayo ng tsinelas, di ba? Mas gusto pa natin yung mga mamahalin. Mga worth 1,000 plus, di ba? Na tsinelas. Pero sila never na nasira ang kanilang sandalyas. Bakit? Kasi nga, ang Lord ang nagpo-provide. Amen! Amen po ba? Handa na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Sige po. Sabihin niyo po sa katabi niyo, humanda ka. Ang salita ng Panginoon ay matalim. Kapag tumusok sa puso mo, tanggapin mo. Praise God. Sige po, pakipost po yung topic natin ngayong umagang ito. Ayan. Waters of Meribah. Ano bang ibig sabihin nito? Waters of Meribah. Numbers 20, verse 1 to 13. Isa po ito sa mga naging reklamo ng mga Israelites noong time na umalis sila sa Egypt, walang tubig. Sa 1 to 13 na verses pong yan, marami po tayong itatakel.
Kung mababasa po natin yan, yung kwento na yan, o yung pag-alis nila sa Egypt, hanggang nasa ilang sila na paikot-ikot. Mga kapatid, alam niyo po ba na kayang-kayang makaalis sila dun sa ilang? Na hindi sila magtatagal ng 40 taon, pero pinaikot sila ng pinaikot ng Panginoon sapagkat lagi silang nagrereklamo. Na kung tutusin, pwede na nilang pasukin yung promised land. Dahil sa kakareklamo nila, ang daming mga nangyari sa kanila. Tama yung sinabi ni Pastoraan. Talagang grabe yung reklamo ng mga tao noon. At hindi yan exempted tayo. Hanggang ngayon, nangyayari pa sa buhay natin. Mga Kristiyano nowadays na mga reklamador. Amen. And ano po yung mga, bago natin basahin, ano lang po, mga kwento na mga pinagdaanan nila. Nilipol yung mga ibang mga Israelites dahil sa pagrereklamo ng mga Israelita sa Panginoon. Sa kakareklamo nila, ang daming mga nangamatay sa kanila. Hindi lamang mga members, mga kapatid. Even mga leaders. Si Korah, si Abiram, yung mga kasama nila na nag-react kay Moses, hindi basta nangamatay. Si Moses nandito, sila Korah nandito, nahati yung lupa, nilamon ng lupa ang mga nagreklamo kay Moses. Kaya matakot kayo pag reklamador kayo, ha? Baka mamaya pag lumindol, may bumihimbiyak Panginoon ng lupa. Baka lamunin ako. Diretso sila sa impyerno. Grabe, no? Talagang diretso sa impyerno. Hindi nila naranasan ng mamatay, diretso sa impyerno yung mga nagreklamo. Hindi lamang yung mga leaders, even mga kapamilya. Si Miriam at si Aaron, na kapatid ni Moses, nag-react din kay Moses. Sa iyo lang ba nangungusap ang Panginoon? Sabi nila Miriam. Ate niya si Miriam natatandaan niyo po ba yan? Na noong time na pinapatay yung mga baby, kasi nga ang dami mga lalaki sa Israel, parami ng parami, nagalit na yung yung Pharaoh, maanuhan tayo, masasakop tayo ng mga Israelites. Kaya pinatay yung mga babies noong time na yon. Pero si Moses nilagay sa isang lagayan na parang ano ba tawag doon? Kumbaga kuna o crib, no? Pero siya, maliit lang siya, parang tampipi na pinalaki, kasya ang baby, na pinaanod sa ilog. Basket. Pero ang galing na talaga ng Panginoon Plano talaga ng Lord. Ang nakakita pa sa kanya yung anak ni Paraon. Tapos, nandun lang, sumisilip si Miriam at nakita si Moses na dala-dala na nung anak ng Paraon. Gusto niyo po tulungan ko kayo, maghahanap ako ng mag-aalaga sa kanya. Sige, alagaan mo siya. At hindi lang yon, bibigyan kita ng pang-alaga sa kanya. Nag-provide. At kapag okay na siya, sige, nakarating sa palasyo si Moses. Pero yung plano na yon na ginawa ng Panginoon, siya yung ginamit sa Israel. Amen! Napakaraming tao na si Moses ang ginamit ng Panginoon para mag-alaga at mag-asikaso. Ano sabi ni Moses? Lord, pinanganak ko ba itong mga to? At pinahihirapan niyo ako na ako nag-aalaga dito, puro mga reklamador. Isa yan sa mga kwento po ng mga nangyari kay Moses. Pag nabasa po natin tong kwento na to, mga kapatid, maiinis ka sa mga Israelita Grabe to, no? Nakita nang nahati yung dagat, dumaan sila, nakita na yung mga quail, yung pugo, napakarami, bumaba, kumain sila. Mana from heaven, mamaya itatakel po natin yan. Pagkain, alam niyo po ba ang mana ay pagkain ng mga anghel na ipinakain sa mga Israelita? Grabe yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Pero and yet, grabe yung pagrereklamo. Pero may twist po dito sa kwento na to. Ang point ng mga tao, ang fingers mo, nakatuon doon sa mga taong reklamador, nagagalit sa'yo, may sinasabi sa'yo, may ginagawang hindi maganda sa'yo, may nangyayari sa buhay mo. Bakit hindi mo na-check yung sarili mo? Amen. Basahin na po natin verse 1. 20 verse 1.
Para tuloy parang totoo talaga na tama nga na nag-lead ako sa isang ano ba tawag dito? Theater Arts Ministry. Ikukwento ko sa inyo ang isang pelikula sa Numbers chapter 20 kung ano nangyari sa buhay ng mga Israelite. Grabe. Sige, dito na po tayo sa verse 1. Nang unang buwan, nakarating ang buong sambahayan ng Israel sa ilang ng Zin. Zin talaga no? Ginawa lang Zin o kasalanan no? Sa lugar ng Zin at nagkampo sila sa Kades. Doon namatay at inilibing si Miriam. Mga kapatid, hindi ko na po sa inyo babasahin, pero basahin niyo po sa bahay. Magbasa po tayo. Napakaganda po ng kwento ng Bible. Related po tayo dyan. And si Miriam, eto yung time na namatay na siya habang sila'y naglalakbay, yung mga natapos na chapter, nandoon yung nangyari kay Miriam na pagrereklamo niya kay Moses. Ano nangyari? Silang tatlo humarap sa Panginoon at sinabi ng Panginoon, si Moses na aking alagad, kumbaga pinili ko siya, ay wala siyang kaparis na mapagpakumbabang tao sa mundo. Alam niyo po nangyari sa pagrereklamo nila? Hindi katulad ni Moses yung mga tinawag ko noon ng mga propeta na nagbabahagi ng aking salita. Si Moses, harap-harapan nakakausap niya ako. Amen! Alam niyo, ang ganda talaga ng kwento Basahin niyo po yung nangyaring yun. Nung nagrereklamo sila Miriam, sabi ng Panginoon, harap-harapan niya akong nakakausap. Well, totoo pong nangyari yan sa Mount Sinai, na kausap niya ang Panginoon. Lord, pakita niyo naman sarili niyo sa akin. Wala pang nakakakita sa akin. At kapag nakita ako, mamamatay ka. Pero dadaan ako sa iyo. Yung likod ko, makikita mo. Nagpakita ang Panginoon at nakita ni Moses ang likuran ng Panginoon. Mga kapatid, napakapalad natin dahil diretso tayong nananalangin sa Panginoon na hindi tayo namamatay. Bakit? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nakadirect na tayo sa Panginoon para manalangin. Hindi na natin kailangan lumapit sa ibang tao na, ipanalangin mo ko. Sige, sasabihin sa iyo, sige, manalangin ka ng ganito. 7 beses. Pag-6, hindi mangyayari yan. Di ba? Hindi ka patatawarin. Hindi. Diretso ka na. Nalalapit sa Panginoon. And mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, hindi na tayo nananalangin sa mga mahal natin sa buhay na patay na. Tayong nananalangin sa mga buhay. Sineshare po namin yan kapag merong mga funeral services kaming inaatinan, pinupuntahan, na hindi po tayo nananalangin na, Daddy, Papa, nandiyan naman kayo sa heaven, alam ko, iniingatan mo ko. Kapag ako'y pumunta sa lugar na ito, Papa, alam ko, binabantayan mo ko. Sila nandun na. Nakakalungkot, kapag namatayan tayo, hindi natin alam kung saan siya napunta. Pero kung alam mo na siya ay nasa heaven, kahit napakasakit, ang sarap ng pakiramdam sapagkat nauna lang siya sa atin. Amen! Palapakan po natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ang kaluluwa ng tao napaka-importante. Kung meron pa tayong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon, huwag nating ignorin. Huwag tayong manghinawang manalangin para sa kanilang kaligtasan. Huwag kang mag-pinpoint kung sino may problema. Ilang beses ko na po siyang shineran, ilang beses ko na po siyang niyaya. Hanggang ngayon, di pa po siya umaattend. Check po natin. Baka mamaya, merong binabago sa inyo, kaya hindi sumasama yung mga mahal mo sa buhay. Or, talagang kailangan mong magtiyagang manalangin sapagkat wala kang magagawa. Pero si Lord may magagawa. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya ako po, hindi po ako nanghihinawa at patuloy na pinapanalangin ko ang mga mahal ko sa buhay, lalo na yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ang sabi po rito, ang nangyari po kay Miriam na nagreklamo, dahil nga nireklamo nila si Moses, pinarusahan siya ng Panginoon. Ano? Alam niyo kung ano yung parusa? Binigyan siya ng sakit. Ketong. Nung panahon noon, kapag ikaw ay may ketong, wala nang kagalingan yan. Mamamatay ka na. Unti-unti nang kinakain ng laman, yung balat, yung sa laman mo, yung parte. Hanggang sa unti-unti ka nang mamatay. At kapag ikaw ay may ketong, nilalayuan ka ng mga tao.
marumi ako, unclean, unclean. Ikaw na mismo magsasabi para yung mga tao, hindi ka nalapitan. Kasi pag ikaw ay nahawakan, pati siya, magiging unclean. Ganun po katindi noon. Pasalamat tayo ngayon, meron ng gamot sa ketong. Di ba? May kagalingan na. Cancer. Kapag may cancer ka, 50-50 na buhay mo. Pero meron kang Diyos na pinangahawakan mo. Kung ano ang sinabi ng Lord, manampalataya ka, manalangin ka, tanggapin mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Pero hindi ko sinasabi na, Lord, may sakit ako, mamamatay na ako. Hindi. Siyempre, nananampalataya tayo na pagagalingin tayo ng Panginoon. Amen. And dahil sa nangyari, nakita nila na ang Panginoon ay nakikipag-usap talaga kay Moses. So, bago sila lumakad, ang sabi ng Panginoon, pinatawad sila ng Panginoon, pero for 7 days, kailangan maglinis sila sa kanilang kasalanan. And then, naglakbay uli sila. Yun na nga nangyari, si Miriam ay namatay during doon sa kanilang paglalakad sa wilderness. Parang naging topic ko rin yan, di ba? Wilderness. Sino po nakakaalala ng topic na wilderness? Verse 2. Wala silang makuhang tubig doon, kaya nagpulong sila laban kina Moses at Aaron. Sa tuwing nagre-reklamo sila, lapit sila kay Moses, lapit sila kay Aaron. Reklamo dito, reklamo doon, wala nang satisfaction. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay ang taong lagi ka nang naghahanap, wala namang masama na manalangin sa mga pangangailangan mo, yung gusto mong mangyari, gusto mong magkaroon ng sasakyan, gusto mong magkaroon ng bahay, wala pong masama dyan. Kaya lang, pag hindi na ibigay sa'yo, huwag kang magreklamo. Baka mamaya, lumaki ulo mo eh. Ipagmayabang mo na yung mga na-attain mo, na mga naranasan mo na maganda, hindi na ang Panginoon ang maitaas mo. Kaya kapatid, kung satisfied ka sa binibigay ng Panginoon sa'yo, hindi ka magrereklamo. Amen! Hindi ka talaga magrereklamo. Bakit? Kasi alam mo, si Lord ang nagpo-provide sa lahat ng iyong pangangailangan. Amen po ba? Kahit may problema, Pastor? Yes. Kahit may utang, Pastor? Yes. God will provide. Pero dito sa mga nangyaring ito, talagang ang mga Israelita ay reklamo ng reklamo. Kahit ba siguro tayo mga leaders o mga pastors, kapag ang mga hinahawakan mo, reklamo ng reklamo, walang satisfaction. Nakaano na ba kayo ng isang game? Oh, friendly game lang to ha. Oh, ito yung group A, ito yung group B. Oh, basta kapag may nanalo, yung nanalo, ay tanggap naman nila, nanalo. Pero itong mga natalo, magre-reklamo yan. Naalala ko nga po sa basketball at sa volleyball, kapag may yung mga natatalo, laging may reklamo. Amen? At ang nire-reklamo yung mga referee. Luto! Pero na kasi lang na ganyan, no? Kapag mali yung tawag, ano ibig sabihin? Luto! Luto yung laban. Sino bang mga natalo na hindi ka, siyempre, di ba, madalas nagre-reklamo. Kapatid, kung ikaw ang nagli-lead ng isang grupo na laging nagre-reklamo, hindi ka talaga magkakaroon ng kapayapaan. Kung meron kaming mga pastors, pag may nagpapapray sa amin, siyempre, nagigirib ang spirit namin na yung alam mo yun, yung aming yung pagtuon sa mga kapatiran, kapag may mga problema kayo, tinataas namin sa Panginoon. Pastor, paki-pray po. Pastor, paki-ano nyo po dahil ito po yung mga problema pinagdaraanan namin. Pero kapag ikaw ay lumalapit sa pastor at nagsusumbong ka ng nagsusumbong, ang sakit po sa amin nun. Hindi ko malaman kung kakampihan ba kita o kakampihan ko siya. Ako, kapag may nagsabi sa akin, siyempre medyo na ako, ganun ba? Pero, huwag ka maging one-sided. Hindi mo ba naririnig yung isang side eh? Amen! Kinampihan mo siya dahil sinumbong niya sa'yo, hindi mo naririnig yung isang side kung sino sa kanilang tama. Ang hirap po, masakit. Kaya kapag kami nakakaranas ng sumbong dito, may mga reaction, may mga nakikita, kami mga pastors nalulungkot. Dahil ang gusto namin, kapayapaan. Sa bawat isa sa atin, kung ano sinasabi ng Panginoon, dapat mangyari sa atin yung kapayapaan. Bakit? Nakaka-penetrate ang kaaway sa ating kapaligiran,
sa pamilya mo, sa church mismo, sa kaibigan mo. Bakit? Nagbibigay ka ng opening. Nagbibigay ka ng siwang para makapasok ang kaaway na sa bawat sulsul ng dyablo, tinatanggap mo. Amen! Masakit. Mahirap pakinggan, pero yun po yung katotohanan. Kung nagiging one-sided ka, ibig sabihin one-sided, katulad nung kay Moses na nangyayari, na nagre-reklamo yung mga Israelita, ano na siya eh, fed up na eh. Ano ba naman to? Lagi na lang kayo nagre-reklamo, kada galaw natin ng lugar, may reklamo kayo. Punta tayo dito, may reklamo kayo. Wala nang satisfaction. Pero bawat puntaan nilang lugar, may mga namamatay na. Paunti na ng paunti. Yung mga bata na anak nila, lumalaki na. Hanggang sa wala nang matira except sila Caleb na talagang pinagtanggol nila yung sinabi ng Panginoon at si Joshua, son of Nun. Remember, ewan ko kung nabasa nyo na sa Bible yung 12 spies na nagpunta sa isang lugar na pinamanmanan nila. Yung 10, sabi nila, ang ganda nga ng lugar, Moses. Ang lalaki ng ubas. Ito nga, bit-bit namin eh. Saka talagang full of milk and honey. Lahat ng kailangan natin nandun. Kaya lang, sabi ng 10, kaya lang, ang lalaki ng mga kalaban. Hindi natin sila kayang talunin. Mga tipaklong lang tayo. Tipaklong, alam ko eh, di ba? Mga tipaklong lang tayo sa kanilang paningin. Kayang-kaya nila tayong tapakan. Kayang-kaya nila tayong patayin. Yung 10 yon na nagkwento ng mali. Yan yung tinatawag, di ba may kanta nun? Who can believe ano ang kwento na yon? We shall believe the report of the Lord. Hindi yung spies, hindi yung mga kwento ng mga tao sa kanilang pinagdaraanan. Ang daming mga negative thinkers. Ang daming mga tao na nakakausap ka na instead na ma-encourage ka, nadi-discourage ka. Bakit? Hindi natin kaya yan. Wala yan. Ang hirap niyan. Kaya natin to. Magtulungan tayo. Ay, ikaw na lang. Huwag mo na akong isama dyan. Hindi natin kaya yan. Yung mga nega na mga tao. Hindi mo magawa yung kalooban ng Panginoon kasi may kasama kang nega. Yung mga taga-ano lang, usi. Ano yung usi? Mga usisero at usisera lang. Kapag may problema, nandun sila. Ay, sabi ko na eh. Kaya pala nagkakaganyan eh, di ba? Kapag meron tayong mga kasamang mga kapatiran na ganyan, ang bigat dalhin. Mga kapatid, ang bigat dalhin. Laging sinasabi ng Panginoon ng pagkakaisa. Laging ine-encourage na magtulungan tayo. Hindi tayo iba. Bakit sineseparate mo kapatid mo sa iba? One body nga eh. Gusto mo putulin ang kamay mo? Wala ka ng kamay? Masaya akong wala akong kamay. Kasi ito, reklamador to masyado eh. Minsan nananampal na lang bigla eh. Ganun ba yon? Kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, magtulungan, magkaisa. Kung meron siyang problema, ipanalangin mo, kausapin mo. Huwag mong hayaan na lumayo na siya sa Panginoon. Hindi na love yan. Naalala ko yung topic, di ba? Ni Pastor TJ last Thursday. Saka marami pang mga topics tayo na-receive about love. Kapag ang tingin natin sa kapatiran ay nakakainis, iiwasan na natin yan. Lalayuan na natin yan. Ganyan ba ang tinuturo ng Panginoon sa atin? Magpakumbaba ka. Kahit wala kang kasalanan, magpakumbaba ka. Lord, ang hirap ha. Wala akong pakialam sa kanyan. Wala naman akong kasalanan. Siya may kasalanan. Sabi ng Panginoon sa Bible magpakumbaba ka. Yan ang totoo. Sasabihin namin sa inyo yung totoo kahit masakit. Ha, Pastor? Wala akong kasalanan. Ako magpapakumbaba. Never. Di ba? Dagis lang ka pa no? Para lang hindi humingi ng tawad Sabi rito, wala silang makuha tubig doon, kaya nagpulong sila laban kila Moses at Aaron. Buksan po natin sa Psalms 95, verse 8 to 11. Psalms 95, verse 8 to 11. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang nang nasa Meriba.
O, ito, Psalms to, Yung nangyari sa Numbers 20, sinasabi sa Salmo, huwag niyong patigasin ang mga puso niyo na kapag may pinagdaraanan kayo. Matuto kayong magpatawad. Parehong ang lalaki na ng ulo niyo. Ayaw niyong magpatawad. Pastor, siya na muna lumapit sa akin. Patatawarin ko siya. Oo nga, ang galing mo magpatawad, pero paano kung di nga siya lumapit? Di walang nangyari. Pareho kayong ganyan ang iniisip. Ang mabigat pa, pareho kayong Kristiyano. Amen! Sabihin mo sa mga katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, kaliwat kanan. Kapatid, magpatawad ka na. Ibaba mo na yung pride mo. Kumain ka ng fried chicken, wag yung pride mo. Amen? Totoo naman talaga eh. Kahit na anong mangyari, sundin natin ang sinasabi ng Panginoon. Huwag niyong gayahin ang mga magulang niyo na nasa Meribah. Huwag niyong gayahin, naalala ko yung topic namin kahapon sa couples, may mga nag-share na yung tungkol sa generational curse. Ano po ibig sabihin nun? Yung mga nakuha mo sa mga ninuno mo pa, sa magulang mo, sa lolo mo. Mga kapatid, kung meron kang problema sa pamilya, magulo yung pamilya mo, may kanya-kanya ng pamilyang iba, pwedeng mangyari sa'yo. Kasi nga, generational curse. Hanggat hindi mo binebreak yung curse na yan, mauulit at mauulit yan sa'yo, sa mga anak mo, sa mga apo mo. Pero nung nakakilala ka sa Panginoon, kinat mo na yan. At hindi ka naniniwala na winawasak mo na yan dahil yan ay gawa ng kaaway. Amen! Hindi mangyayari yung nangyari sa magulang ko na nagkahiwalay sila at napabayaan kami sa pamilya ko. Pero sabi ko nga po kahapon, habang sineshare ko yung message, kung Kristiyano ka, nananampalataya ka, natutulungan ka ng Diyos. Na hindi mangyayari yan sa buhay mo. Pero kung unbeliever ka, ang dami ko na pong kilala. Pinsan ko na ang magulang niya, watak-watak, may problema, sabi niya, hindi mangyayari sa akin yan. Yung ginawa sa akin ni daddy, ni mami, hindi mangyayari sa akin yan. Nangyari. Kasi hindi niya kasama si Kristo. Amen! Hindi niya kasama ang ating Panginoon. Sa lahat ng mga sitwasyon na pinagdaraanan natin, tanging Diyos ang nagtuturo sa atin para tayo mabago. Kaya nga sabi rito, huwag mo nang patigasin ang puso mo. Palambutin mo na yan. Ang tigas-tigas na yan, mga kapatid. Ang tagal ng panahon na hindi ka nagpatawad. Hindi siya ang mapupunta ng impyerno lang. Baka pati ikaw mapunta ng impyerno dahil hindi ka natutong magpatawad. Ang sabi rito, huwag mo nang gayahin yung mga magulang mo na nasa Meribah sa ilang na, sige pakitaas po, ng masa. Ako'y tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang sila'y nakinabang. And verse 11, sabi rito, 40 taon. Sa inyong ninuno, ako'y nagdamdam. Gusto niyo bang marinig na sabihin sa inyo ng Panginoon, anak, nagdaramdam ako sa inyo. Nagdaramdam ako sa iyo. Yung ginawa mo kanina, sinasabihan kita, pero tengang kawali ka lang, hindi mo ako pinakinggan. Nagpatuloy ka sa kasalanang ginagawa mo. Nagdaramdam ako sa iyo, anak. Di ba ang sakit? Na yung Panginoon ang magsasabi sa iyo, nagdaramdam ako sa iyo. Ang inyong ninunong ako ay nagdamdam, ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay ayaw nilang sundin. So, hindi ang Panginoon ang may kasalanan. Ang Panginoon ay nagbigay ng dapat natin gawin, pero hindi natin sinunod, mga kapatid. Balikan po natin yung kwento sa Numbers chapter 20. Tuloy po natin ang pagbasa sa verse 3 na po tayo. Sinabi nila, mabuti pa namatay na kami sa harap ng tolda ni Yahweh, kasama na iba naming mga kapatid. Alam niyo po ba yung nangyaring ito? Ito kinukwento sa inyo, yung kay Korah, na nahati yung lupa, nilamon sila ng lupa, diretso sa impyerno. Tapos sasabihin nila, paano namatay na lang kami doon sa harap ng tolda, kasama ni Yahweh? Yung mga nangamatay, mas gusto mo pa na mapunta ng impyerno kaysa humingi ng tawad at lumayo sa Panginoon. Maraming mga lumalayo sa Panginoon na napakahirap ng
makabalik sa Kanya. Bakit? Kasi nagkaroon na ng pride, tumigas na yung puso, pero walang imposible sa Panginoon. Hanggat buhay tayo, meron tayong pag-asang bumalik loob sa Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya kung nakakaranas ka kapatid na may nagda-down sa'yo, feeling mo uncomfortable ka na. Pag dumarating ka rito sa church, parang naiilang na ako kasi tingin sa akin ng mga tao, masyado na akong makasalanan. Huwag. Hindi tao ang magko-condemn sa atin. Ang Panginoon, pinatawad ka na. Ang Panginoon ang nagligtas sa iyo, hindi yung tao. Amen po ba? So sabi rito, sa verse 3, mabuti pa yung mamatay na kami sa harap ng tolda kasama na iba namin mga kapatid. Verse 4, bakit pa ninyo kami dinala rito? Upang patayin ba kasama ng aming mga alagang hayop? Hayop talaga? Concern sila sa mga hayop? Sila mismo ang nagrereklamo. Ginamit lang nila yung mga hayop, ginamit lang nila yung mga anak nila. Sila mismo ang nagrereklamo. Kasi sila yung nagkikrave sa pagkain, sila yung nagkikrave sa tubig na wala silang makita. Kapatid, meron ako itatanong sa inyo. Question. Naka-experience na po ba kayo talaga ng miracle sa buhay nyo? Yung ginawa ng Panginoon. Pakitaas ng kamay. Yung naka-experience talaga ng miracle na kakaiba ha? Hindi yung miracle na niligtas ako ng Panginoon, tinanggap ko siya. Yung may ginawa sa inyo. Yung alam mong matindi yung karamdaman mo, may cancer ka, pinagaling ka ng Lord. Kakilala mo. Praise God. Ako talaga, wala akong experience na ganun katindi. Pero araw-araw, alam ko na binibless ako ng Panginoon. Pero alam mo, sabi ko sa Kanya, Lord, maayos naman ang buhay ko, may mga problema, pero kaya ko naman. Pagdating sa pinansyal, okay din ako, Panginoon, dahil wala akong problema. Biglang narinig ng kaaway, yung sinabi ko Binagsak talaga ako tinest talaga ako pagdating sa pinansyal. Halos sakit ng ulo ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko, paano ko babayaran. Ilang taon ako na nagpaikot-ikot sa pagbabayad ng utang na ang hirap makalaya. Kung ako tatanungin nyo ngayon, hindi ko alam kung paano ako nakalaya. Nagkaroon ng financial breakthrough na nabayaran ko lahat ng aking mga pagkakautang. Pero isa lang masasabi ko, ang Lord ang tumulong sa akin. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kapatid, hahayaan po ba natin na yung mga ginagawa natin ngayon na nagpapatuloy tayo, na umaatin at naglilingkod sa Panginoon tapos mababaliwala because may ginawa yung kapatiran natin sa atin. Pinabayaan niya ako Dati kasama ko siya Okay kami. Meron pa ako isang kapatid na in-endorse ko sa isang kaibigan ko na leader din siya. Pero mas bata kasi sa akin yung kapatid ko. Sabi ko sa kanya, pati doon sa leader, ikaw nang bahala sa kapatid ko Encourage mo siya. And praise God, yung kapatid ko naging active. Talaga nakita ko na masaya siya. Kaya lang graduate, bigla yung leader na yun Naiwan yung kapatid ko na walang nag-e-encourage. Nalungkot din ako, sinabihan ko yung kapatid ko, sabi ko sa kanya, magpatuloy ka. Hindi ka lumalago dahil doon sa naglilid sa'yo o nagtuturo sa'yo. Kung mawala man siya, hindi siya ang nagligtas sa'yo, ang Panginoon. Kapatid, pautuloy kong sinasabi to maging sa mga Bible studies namin. Bible study namin sa Parañaque, online na kami. Dati, face-to-face. Bira na face-to-face kami, pero online na kami. Kasi alam mo kung bakit? Yung iba nasa US na, yung iba nasa Calamba, Laguna, yung iba nasa ibang lugar, basta malalayo. Cavite, kami nasa Parañaque. So mag-online tayo. Sabi ko sa kanila, ano't ano man ang mangyari, mapunta man tayo kung saang lugar, huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Hindi kayo nakatingin sa akin. Kasi pwede akong mawala sa inyo, pwede akong gamitin kung saan man, pero ang gusto ko makita sa inyo na kahit wala ako, nagpapatuloy kayo sa Panginoon. Hindi si pastor. Si pastor ginagamit lang para kayo maturuan, magabayan, pero ang Panginoon
ang Panginoon lang ang pwede magligtas sa atin. Amen po ba? So, kung sasabihin mo na gusto mo nang mamatay, naririnig po tayo ng kaaway. Huwag nating hayaan na mawala yung relasyon natin sa Panginoon. And then, sabi rito, verse 5, bakit nyo kami inilabas sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil na pagkain, igos, ubas, o bunga ng punong granada? Wala man lang tubig na mainom. Buksan po natin sa Psalms 78, verse 15 to 17. Psalms 78, verse 15 to 17. Ako po, ina-encourage ko po kayo na isulat nyo po yung mga verses para pagdating ng bahay, basahin nyo po. Pinag-aaralan natin dito, pagdating sa bahay, i-meditate nyo kung ano po yung mga verses na nabasa natin. May tubig na iniinom kahit sila'y nasa ilang. Sa batuhay umaagos na likas sa kalaliman. Mula roon, sa batuhan, ang tubig ay umaagos. Daloy nito kung pagmasdan. Katulad ay isang ilog. Alam mo yon? Yung babasahin na susunod nating verses, katulad nito. Sa napakaraming mga Israelita noong time na yan, paano mo sila papainumin? Ano, may dala-dala kang 5 gallons? Handali, pila kayo ha? Isa-isang bibigyan ng tubig. Ilang libo yan. Na napakaraming mga tao. Bukod po sa mga matatanda. Pag nagbigay ng numbers sa Bible, halimbawa, nagpakain ang Panginoong Jesucristo sa 5,000. Mga lalaki lang po yun. Ang katumbas po ng mga lalaki, sa mga babae sa lalaki, times 2. So, ang mga babae, 10,000. So, 15,000 na. Ang katumbas ng mga bata ay times 2 ng mga babae. 20,000 yung mga bata. So, ilan na? 35,000 na napakain. Ganon katindi. So, napakaraming mga tao ang naghihintay ng tubig na maiinom. Saan galing ito? 17. Ngunit sila'y patuloy rin sa kanilang kasalanan. Sinusuway nila ang Diyos habang sila'y nasa ilang. May ginawang milagro ang Panginoon pero nagpapatuloy ka pa rin sa pagrereklamo. May ginawa ang Panginoon sa iyo na miracles and yet, ayaw mo pa rin maniwala. Ay, Lord, sandali. Nagawa mo nga ito noon dati. Pero ito ngayon nangyayari sa akin, kaya mo pa rin tulungan ako dyan? Magtiwala ka, manampalataya ka sa Panginoon. May gagawin siya sa buhay mo. Sabi rito sa Psalms chapter 105 verse 41. 105 verse 41. Sa bitak ng bato bumukal ang tubig na sila'y mauhaw. Pinadaloy niyang katulad ay ilog sa gitna ng ilang. So yung nangyari yun, yung tubig ay bumubukal na lahat sila ay nakainom. Hindi yan per baso. Talagang parang batis. Na nung bumukal ng tubig doon sa batong yon, lahat sila nakainom. Ganon gagawin ang Panginoon sa buhay mo at sa pamilya mo. Hindi lamang ikaw, pati mga kapamilya mo, maaapawa ng pagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Balik po tayo sa verse na binabasa natin sa Numbers chapter 20. Sabi rito, bakit nyo kami nilabas sa disyerto? Di ba? Next verse. Sabi rito, nagpunta si na Moses at Aaron sa may pintuan ng Tolda Tipanan at nagpatira pa roon, nagniningning sa kanilang kaluwalhatian ni Yahweh. So, yung reklamo ng mga Israelita, inidinulog nila sa Panginoon. Ano sabi nila? Next verse. Sinabi ni Yahweh kay Moises, dalin mo ang tungkod na nasa harapan ng kaba ng tipan at isama nyo ni Aaron ang buong bayan sa harapan ng malaking bato. Pagdating doon, anong instruction ng Panginoon? Magsalita ka sa bato. At lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. So yung sinasabing hayop na nirereklamo ng mga Israelita, concerned din ng Panginoon doon. Kaya kung may mga alaga kang hayop, inaalagaan din ng Panginoon yan. Kaya nga ako, nananalangin ako sa umaga sa amin sa subdivision namin, na naturingan subdivision, pero may mga homeowners na nagpapabayaan ng mga hayop na nag-aalaga, na pinababayaan lang, dumumi, ikaw ngayon na maglilinis, ng dumi nila. Di syempre, parang sabi nga ni Noemi, huwag na tayong magreklamo, huwag na magreklamo, manalangin na lang tayo na kausapin ng Panginoon yung may-ari na alagaan nila yung hayop nila. Dahil ang mga hayop, mahal din ng Panginoon. Amen! Huwag kang magreklamo sa hayop. Minsan sinasabi ko, na ba yung mga nag-aalaga, wala naman lang pakialam sa sa mga ibang bahay, kapitbahay.
Pero kung reklamo tayo ng reklamo, di wala tayong pinagkaiba sa mga Israelita. Guilty your honor. Totoo naman. Ang hirap kayong maglinis. Sabi nga nung, anyway, praise God, maging ang mga alagang hayop, concern ang Panginoon. Verse 9, kinuha nga ni Moses ang tungkod mula sa kabanatipan. Meron pa ako sasabihin sa inyo. Yung tungkod ni Moses, nagamit-gamit niya nung siya'y nagpapastol pa ng mga tupa ng kanyang biyanan na si Jethro bago niya makita ang Panginoon. Doon sa burning bush, hindi na tungkod ni Moses, kundi tungkod ng Panginoon. Yung rod ni Moses, Moses' staff o Moses' rod, naging God's staff. Tungkod ng Panginoon na ginagamit niya. Kapatid, meron kang hawak na tungkod. Huwag mong baliwalain yan. Yung kapangyarihan na binigay ng Panginoon sa iyo, nasa sa iyo yan. Pagyamanin mo yan. Gamitin mo yan. Yung authority na binigay ng Panginoon sa iyo, na kayang gawin, maging anumang mga milagro dito sa ibabaw ng lupa. Dahil walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Para maging Nora Arnold lang, ang kapatid ko ay hindi, di ba? Walang imposible sa Panginoon, sa mga taong nananampalataya. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tuloy natin sa verse 10. Sabi rito, tinipon ni na Moses at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo mga mapanghimagsik. Gusto niyo bang magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Galit na galit si Moses na umarap sa mga Israelita. Sino mga reklamador? Sino bang nagtaasan no? Hindi, dito sa kwentong ito, sino yung mga reklamador? Israelites. Di ba? Kaya nga nagalit si Moses eh. Pero dahil sa pagrereklamo ng Israelita, naapektuhan si Moses. Pastors, leaders, kinakausap ko kayo ngayon. May mga tungkulin na binigay sa atin at iniatang ng Panginoon sa atin. Kailangan maluwalhati ang Panginoon sa buhay natin. Huwag mong hayaan na ikaw ay maapektuhan ng mga nangyayari sa paligid mo. Dahil kung ikaw ay babagsak, maraming maapektuhan. Amen po ba? Pastors, leaders, at kung meron pang may mga katungkulan dito, merong iniatang sa atin ng mga kapatiran na nakatingin sa atin. Mga kapatid, gusto ko i-share sa inyo, nung time na na-born again ako, may nauna pang na-born again sa aming magkakapatid, yung ate ko. Natuwa siya nung ma-born again ako, pero parang ilang months lang, na-discourage siya, na-disappoint siya, hindi na siya umaattend ng church. Alam niyo po ba kung anong pakiramdam ko nun? Happy ka naman. Ikaw yung una kong tiningnan eh. Kasi ikaw yung unang na-born again. Bakit ka tumalikod? Bakit ka naapektuhan ng mga taong nasa paligid mo? May nagsabi lang sa'yo na ganito, naapektuhan ka na. Patuloy tayo. Ayoko na umaten, David. Ayoko na umaten. Umiiyak ako sa Panginoon. Totoo. Naapektuhan ako nung kapatid ko na naunang na-born again sa akin. Tingin ko sa kanya leader siya. Nung na-born again ako, nagkukwentuhan kami. Araw at gabi, nagtatanong ako. Pag binabasa ako sa Bible, share mo sa akin. Ano bang insight mo dito? Tapos, bigla siyang nawala. Alam mo, sakit sa akin noon. Pero alam mo, grabe talaga na, I really thank God. Kundi dahil sa Lord, baka wala na rin ako. Simpleng bagay lang yun, baka born again ko lang. Pero naapektuhan po ako talaga. Umiiyak ako. Tapos hindi ko alam pag Sunday, nagpapalit ako ng damit. Tapos nagsasapatos na ako, lalakad ako, attend ako ng church. Ako lang pong mag-isa. Na kahit naapektuhan ako, nagpatuloy ako sa Panginoon. Naka-attend ako ng isang church. Grabe po pinagdaanan ko. Leader din po ako doon, pero naapektuhan. Maraming nangyari sa church. Lahat ng mga leaders nawala. Hindi ko alam kung ano nangyari. Bakit ganon? Isa po ako sa nawala. Ang hirap. Family na po ang turing ko sa mga kasama ko doon sa church. Okay yung relationship namin, pero all of a sudden, nagkaroon na isang problema, naapektuhan po ako.
nawala ako. Parang naka-float ako. Lord, saan ako pupunta? Saan ako ate na church? Ano nangyari? Ba't ganito? Nag-serve lang ako sa inyo tapos ganito nangyari sa akin. Pero nagpatuloy po ako. Sakit. Yung isang kaibigan ko, ayaw na umattend. Ayaw na maniwala sa pastor. Ayaw na maniwala sa pastor. Ayaw na umattend dyan. Kahit sa ibang church, ayaw nang umattend. Pero ako, yung kaluluwa ko, naghahanap po ako ng church kung saan ako a-attend. Hanggang sa nakita ko na si Noemi, through doon sa ina-attendan ko na church. Yee! Couples ministry lang, attend kayo ng couples ministry. Sabi ganun no? May plano ang Panginoon. Hindi naman nagkataon na kapatid niya si Mamalon, si Pastor Romy ang asawa, na si Pastor Romy at si Pastor Negs na naging karis sa amin na mag-join dito sa JCM. Kaya kung akala mo, nandiyan ka sa isang lugar na ang pangit-pangit ng nangyayari sa buhay mo, hindi totoo yan. Pero kami isang kapatiran sa couples ministry na nag-share, lahat ng mga nangyari sa akin puro pangit, hindi totoo yun. Sabi nga ni Sister Charmaine, makulay lang yung buhay mo. Pero yung nangyayari sa'yo, gagawin mong testimony yan. Gagamitin ka ng Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya wag po natin sabihin na nandiyan ka sa isang lugar na punong-puno ng problema. Mga kapatid, tuloy lang natin. Sabi po rito, verse 11. Pagkasabi noon, 2 ulit na pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Biglang bumuka ang masaganang tubig at nakainom ang mga tao. Pati ang kanilang mga alagang hayop. Talagang concern ng Panginoon Pati mga alagang hayop na painom Kapatid, sa harapan ng mga tao, nagalit na si Moses. Kayong mga reklamador. Halimbawa kami mga pastor no? Kayo sobra na pagrereklamo niya. Baka mamaya ilan na lang atin sa susunod. Di ba? Yung concern ng mga pastors sa kapatiran, ano ba talaga? Genuine ba? Talaga bang nagtatatawag, nananalangin, kinukumusta kayo? Pag nakikita tayo, nararamdaman niyo po ba yung pag-ibig sa amin? Kapatid, kung hindi ko kayo napansin o hindi kayo napansin na ibang mga pastors, hindi po namin hindi po namin sinasadya yun na hindi kayo makausap. Kung akong tatanungin, mas gusto ko makausap ko kayong lahat. Gusto ko kayong makilala pa ng gusto. Dahil yun yung totoong concern sa relationship ng isang kapatiran. Ayokong maging bayaran na pastor o meron lang sinabi ang mga tao para gawin ko yung sinasabi ng Panginoon. Gusto namin ng mga pastors at mga leaders na kung ano yung pinapagawa sa amin ng Panginoon, gawin namin hanggang sa katapusan ng aming hininga. Amen. Hindi kami titigil. Hindi kami mag-a-abandon ng aming posisyon. Kung may pinapagawa sa amin ng Panginoon sa ibang lugar, praise God. Pero yung kung merong pinapagawa merong kaming ginawa na hindi ka nais-nais, kami ang mananagot sa Panginoon. So nagalit si Moses sa pangyayari pong ito. Sa mga tao, okay, nagpabukal nga ng tubig, pero nakita mo yung init ng ulo niya, yung galit niya, yung panlalait niya sa mga reklamador kayo, paulit-ulit na lang. Pero bumukal pa rin ng tubig. Pero through that, nagalit ang Panginoon kay Moses. Ang sakit po mga kapatid. Ito po yung twist ng kwento. Deuteronomy chapter 32, verse 48 to 52. Deuteronomy chapter 32, verse 48 to 52. Nang araw ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Moses, umakyat ka sa Abarim, sa bundok ng Nebo, na sakop ng Moab, sa tapat ng Jericho, at tanawin mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa mga Israelita. So, ipapakita ng Panginoon kay Moses yung promised land. Pero verse 50, sabi doon ka mamamatay sa bundok na iyon tulad na nangyari kay Aaron sa bundok ng Hur. 51, sapagkat sinuway nyo ako sa harap ng bayang Israel nung sila'y nasa tabi ng tubig sa Meribah Kades sa ilang ng Zin, hindi nyo pinakita sa mga Israelita na ako ay banal. Pero may mga pastors, mga leaders, sasabihin ng Panginoon, pastor ka, leader ka, inappoint kita, tinawag kita, pinili kita, pero hindi mo ginawa.
Hindi mo pinakita ang kaluwalhatian ko sa harapan ng iyong mga nasasakupan. Wow. Si Moses hindi nakarating sa promised land. Nanilid niya yung mga Israelita. Ang twist dito, grabe, no? Okay, yung mga Israelita, reklamador eh. So, mga namatay sila. Pero si Moses, na naglingkod sa Panginoon, na maraming mga leaders na nagreklamo sa kanya, hindi rin po nakarating sa promised land. Kaya nga po mga pastors, mga leaders, yung iniatang po talaga sa atin ng Panginoon, panghawakan nating maigi at alagaan po natin. Ano nga sabi niya, no? Ni Spider-Man, sino yung mga may hilig sa superheroes? With great power comes great responsibility. So kung gusto mo ng kapangyarihan, gusto mong tumatag ka, gusto mo may posisyon, may responsibilidad kang hahawakan. At mananagot ka sa Panginoon kapag hindi mo nagawa yung pinapagawa niya. Sabi niya rito, 52, matatanaw mo ang lupaing ibibigay ko sa bayang Israel, ngunit hindi mo ito mararating. Lord naman, gusto kong makita yung promised land. Yung full of milk and honey. Yung talagang masaganang lupain. Hindi. Pumunta ka lang doon sa tuktok ng bundok. Ipapakita ko sa iyo. Wow, ang ganda rito. Overlooking. Alam mo yan? Nakita mo yung lugar, overlooking. Ganda ng lugar, pero hindi mo naman napuntahan yung mga nasa baba. Sakit nun ah. Ikaw ang nag-alaga, ikaw ang nag-lead, pero yung leader hindi nakarating. Kaya nga nakakalungkot mga kapatid. Inuulit ko, mga may katungkulan, mga may posisyon, pastors, leaders, yung binigay sa atin ng Panginoon, wag nawang maiwan tayo. Tapos yung mga kapatiran natin, ang ligtas, maiwan tayo. Although si Moses, siyempre naligtas. Di naman siya napunta na impyerno. Although, yung nangyari na hindi pinakita ni Moses yung kabanalan ng Panginoon sa harap ng mga Israelita, naging way para hindi siya makarating sa promised land. Mga kapatid, gusto kong sabihin na lahat ng ginagawa natin dito sa ibabaw ng lupa, ang kaluwalhatian sa Panginoon lang. Huwag mong i-claim. Kadalasan mga leaders ganyan eh, mga pastors ganyan eh. Pastor, ang ganda ng message niyo. Ako, ay, praise God. Glory to God. Pero yung glory pala sa Kanya, no? Tuwan-tuwa ako, Lord. Ang daming natuwa sa message ko. Ang ganda. Ikaw talaga naluwalhati? Ikaw talaga naitaas? O ang Panginoon ang naitaas sa buhay ng bawat isa? Amen? Next verse. Sabi rito, yun na pala, last. Dahil nagalit ang Panginoon, hindi niya narating ang promised land. Tuloy po natin yung sa Numbers chapter 20. Papasadahan ko na lang po yung mga ibang mga verses. Sana po tayo, verse 11. At 12 nabasa na po ba natin ng 12? Ngunit pinagsabihan ni Yahweh sina Moises at Aaron, sabi niya, dahil kulang sa inyo, ang inyong pananalig sa akin na may papakita ko sa mga Israelita na ako'y banal, hindi kayo magdadala sa bayang ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Hindi kayo magdadala. Alam niyo po ba na may isa pang situation na gusto nilang kumain ng mana? Yun nga, ng pagkain karne, ang pinakain sa kanila ng Panginoon, yung pugo. Sabi ni Moses kay Lord, Lord, paano ba papakain yung napakaraming tao? Patayin ba namin lahat ng mga alaga naming hayop para ipakain sa kanila? Even Moses, nag-doubt kung paano gagawin. Pero yung kapangyarihan ng Panginoon, pinakita niya kay Moses. Amen! Kaya kahit napakasakit na sa amin, mga leaders, mga pastors, at may mga katungkulan, nagpapatuloy kami sa Panginoon. Nagpapatuloy po kami sa Panginoon. Pray. Pag-pray niyo po kami. Pag-pray niyo po kami. Kasi hindi namin kaya lahat talaga to. Nagtutulong-tulungan po tayo. Amen po ba? So, nangyari doon, nagrereklamo sila, daming tubig nito. Ano sabi ni Moses? Mga Israelita, sa tingin nyo dito sa batong to, lalabas ang tubig para mapainom kayo? Habang sinusunod niya yung sinasabi ng Panginoon, pati siya nagda-doubt eh. Ano, sa dami, mapapainom kayo? Pila kayo, 1 linggo bago makainom yung dulo. Ano nangyari? Bumukal yung tubig na parang batis at lahat sila nakainom. Next verse, 13. Last verse na babasahin natin dito. Sa Numbers 20, nangyari ito sa bukal ng Meriba kung saan nagreklamo ang Israel
laban kay Yahweh at ipinakita niya na siya ay banal. So hindi sila Moses ang nagdala sa promised land sa yung mga Israelita. Ang Panginoon. Ikaw, huwag kang tumingin sa tao. Hindi ka napansin ni pastor, nagtampo ka na. Nagpapapray ka, minessage mo, hindi sumagot. Pastor kanina pa ako nagme-message sa'yo, hindi mo ako sinasagot Huwag kang tumingin sa tao. Pag-pray mo yung pastor. Pastor, Lord, I pray na masagot na ako ni pastor. Namumblema ako. Huwag kang tumingin sa tao. Pag meron ka nakitang mga kapatiran na nangangailangan, Pastor, punta kayo dito kasi meron akong kapatid, meron akong magulang na kailangan ng prayer. At ikaw, anong ginagawa mo? Kaya minsan pag tinatawag ako, sige, ganito na lang gawin natin. Malayo ako dyan, online tayo. Ano mo sa kanya yung focus mo sa kanya yung camera. Kakausapin ko yung kapatid mo, kakausapin ko yung magulang mo, papag-pray natin. Pero ikaw, gagamitin ka ng Panginoon. Ginagamit ang mga pastors, yes. Walang problema doon Hindi ko, baka ma-misinterpret niyo ako Walang masama doon na lumalapit po kayo sa amin o sa mga leaders. Pero kayo, gagamitin ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron po ako ipapakita sa inyo na may nangyari sa amin. Yung picture. Last Sunday, papauwi kami, galing dito. Nagkaroon po kami ng accident. Yung sasakyan po namin na Suzuki ay nabangga ng Toyota Fortuner. Nakita niyo na siguro yung Suzuki namin na napakaliit lang, Tapos Toyota Fortuner, ang laki-laki, parang David and Goliath nga si TJ ang nagdadrive, Pastor TJ, okay naman yung pagkaka-brake niya kasi may biglang nag-brake sa harapan. Highway po to NLEX. Tapos bigla siyang nag-brake. Wala namang bangga. Okay naman May delay nga Tapos biglang, boom! Tapos pangalawa, boom! 2 beses Sabi ko, jari. Nabangga tayo. Si Hazel saka si TJ nasa harapan. Kami ni Noemi nasa likod. Wala kaming seatbelt Usually, di naman nagsi-seatbelt. Madalas yung nasa likod So yung impact nun, dapat matindi ang Praise God, parang walang halos nangyari pero malakas yung impact. Ayan nga po, broken-hearted ako. Hindi po siya yung driver. Ang driver yung asawa niya, pero siya yung maboka na nakipagkwentuhan. Di ba nakwento ko sa inyo kapon? Pareho pala kaming nananalangin. Ang prayer ko, Lord, pagbaba ko at nakausap ko, yung driver, baka labasan ako ng baril. Di ba, road rage. Kasalanan mo Bigla ka nag-break Lord, ang prayer ko. Kaya compose na ako Ano naman ang mangyari? Tutukan ako ng baril. Teka muna, pag-usapan po natin ito. Ganun na talaga yung nasa isip ko. Ang prayer ko. Siya rin pala, yung babae, yung mag-asawa, yung tinaprayer nila na kumatay tayo, baka mamaya may baril yung ating nabangga. Di ba? So sabi ko kay TJ, pakibukas na yung sasakyan. So bumaba ako, sila rin bumaba. Sabi nila, pasensya na po. Hindi po namin sinasadya na. Sabi ko, oo nga, nabangga nga kami, sabi kong ganyan. Praise God, wala namang anumang nangyari. Kasama din nila yung dalawa nilang teenager na mga anak nasa likuran na nagkaroon ng trauma din, na natakot sa nangyari. First time din kasi nila nangyari. Si Hazel umiiyak kasi siya yung nag-aalaga nitong sasakyan namin. Siya yung nagdadrive. Pero wala namang may kasalanan Sabi ko nga, pareho kaming walang insurance, TTPL lang. Sabi niya, pag-usapan na lang po natin ito kung paano. Sige, pag-usapan na lang natin. Wala namang may kasalanan. Ako nga po pala si Pastor Dave. Pastor, salamat po. Kayo yung aming panalangin. Kasi baka merong ang nabangga namin, may baril, ganyan. Pastor, hindi po namin sinasadya. So matotal, nagpunta kinabukasan sa amin sa bahay, pinadala dun sa talyer. Although, ginagawa pa ngayon. So, ang prayer namin maayos lahat. Sa mga nangyayari sa atin, hindi ibig sabihin, palpak. Hindi ibig sabihin, malas. Hindi po. May ginagawa ang Panginoon dyan. At may dahilan kung bakit. Sabi ko nga sa mag-asawa, alam ko may plano ang Panginoon bakit. Alam niyo po ba kung bakit nabangga? Ang kinuwento nila Pastor, ganito po talaga nangyari. Galing kami ng Baguio. So, nagdadrive po yung lalaki, yung cellphone na nasa harapan niya, bumagsak. Pinulot niya. Pagharap niya, ayun na! Bug!
Tapos, sa talanta niya, na-break niya, bog. Nabitawan niya uli yung break, bog. Kaya 2 beses. Kaya pala. Di ba? Pero praise God, inano naman nila, inako naman nila yung bayarin. Kasi wala naman din kaming kasalanan. And praise God, ligtas kami sa pangyayaring yon at ligtas din sila sa pangyayaring yon. Salamat po sa mga nananalangin sa amin sa tuwing kami nagbabiyahe. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po talaga sa inyo. Tunay na naramdaman namin yung presensya ng Panginoon nung oras na yon. Kaya kung merong nangyayari sa iyo, kapatid, hindi pangit yan. Hindi pwede sabihin na lagi na lang ganito nangyayari sa buhay ko, para na akong ako lagi may problema, ako lagi may kasalanan. No. Sa situation na yan, may plano at may gagawin ng Panginoon. Amen po ba? Consequences. Sabi po rito, ng disobedience natin, number 1, you will miss the best plan of God for you. So kung hindi mo susundin ang kalooban ng Panginoon, mamimiss mo yung magandang plano ng Lord sa iyo. Pero alam mo yon, yung magandang plano ng Lord, ino-offer pa rin niya sa iyo kahit palpak na yung ginawa mo. Pero pag paulit-ulit mo siyang hindi pinapakinggan, hindi mo na magagawa yung magandang plano ng Lord at hindi mo na ito matatanggap. Number 2, so much regret. Talagang panghihinayangan mo ng gusto, hindi ka nakasama. Kapatid, nakikita niyo po ito. Ano po ito? Masking tape. Ito pang masking tape, ano po gawa nito? Pandikit. Para dumikit. Ito po tayo noon. Maganda yung pagkakadikit, nagagamit ka. Pero kung ikaw ay paulit-ulit na nagpapagamit sa gawa ng kaaway, kung saan-saan mo ito'y dinikit, lahat ng mga ito, ikaw ay may karelasyon, hindi kay kasal. Pumunta ka rito doon sa kinakasama mo, hiniwalayan mo siya, punta ka uli doon sa iba, kung saan-saan ka na nagpagamit, panay ang pagsisinungaling mo, panay ang pagtatakip mo ng kasalanan, hanggang sa nawawala na ng pandikit. Nawawala ng silbi, nawawala na ng buhay, nawawala na yung magandang plano ng Panginoon sa iyo. Kapatid, hindi ka masking tape na paulit-ulit na nagpapagamit at sinisira mo yung buhay mo. Kapag rereklamo mo, lagi pa, ulit-ulit, paikot-ikot na lang na ginagawa ng Panginoon sa iyo. Kahit yung hindi magandang nangyari sa iyo, yung pala yung way para matanggap mo yung best plan ng Panginoon sa iyo. Nagreklamo ka. Pangit na naman itong nangyari sa akin. Ganito na naman ang ganito nangyayari sa buhay ko. Sa kakareklamo mo, hindi mo na makakamtan at magiging baliwala yung gusto ng Lord sa buhay mo. Once nagagamitin ka ng Panginoon, best para sa iyo yun. Kaya kung may magandang plano si Lord sa iyo at hindi mo sinusunod yan, sabi mo nung una, Lord, thank you. Ito yung will mo sa akin, magpapagamit ako sa inyo. May nangyari. Nanghihina ka na, nawalan ka na ng gana. So yung gusto ng Lord sa iyo, hindi na nangyari sa buhay mo. Key points po mga kapatid, bakit si Moses ay hindi nakarating sa promised land. Number 1, lack of faith. Nawalan siya ng pananampalataya sa Diyos. Totoo ba, Lord? Kaya mo pakainin? Kaya mo painumin? Itong mga Israelitang ito? Ang dami ng miracles na ginawa ng Panginoon eh. Number 2, misrepresentation of God. Instead na ang Panginoon ang nire-represent mo sa mga Israelita, lumaki ulo mo, gusto mong kunin yung glory. Gusto mo, ikaw ang gumawa, hindi ang Panginoon. Makakapagpalabas ba ako ng tubig dito sa batong ito? Siya ba magpapalabas ng tubig? Misrepresentation of God. Kapatid, hindi ikaw. Hindi tayo. Mga pastors, mga leaders, ginagamit lang tayo. Kung ano man katungkulan mo, ginagamit tayo ng Panginoon. Magpagamit tayo ng tama para sa kanyang kaluwalhatian. Number 3, disobedience. Kaya ang tindi, di ba?
Akala mo simple lang? Tinuktok mo lang naman, Moses, yung bato eh. Ang sabi ng Panginoon, magsalita ka, speak. Pero tinuktok mo 2 beses pa sa galit mo eh. Ayan, di ka tuloy nakarating sa promised land. Ganun lang ba yun? No. Kaya yung key points na yon, yung 3 points na yon, bakit hindi siya nakarating sa promised land? Ganun na lang. Pero praise God, ligtas pa rin si Moses. Although hindi siya nakarating sa promised land. Gusto mo bang titinga-tingala ka? Dati kang leader, dati kang pastor. Oh, ang JCM. Lumalago ah. Nakatingin ka lang, hindi ka kasama doon. Mga kapatid, ang prayer ko, lahat tayo nagpapatuloy at kasama tayo sa paglago sa pananampalataya natin sa Diyos. Kaya nga lang, maraming mga tao na nagiging hadlang din, ginagamit ng kaaway para tayo pabagsakin. Huwag kang tumingin sa mga tao. Focus ka lang. Ang hirap magpatuloy. Lalo na yung magpo-focus ka lang sa Panginoon, hindi mo papansinin yan. Eh, nakikita ko ka lagi yan sa church, Lord eh. Paano ako lalago? Sakit na ako eh. Focus ka sa Panginoon. The author and the finisher of our faith. Sabi rito, if you experience any problems, compare yourself to any character sa Bible. Ako, ang dami kong pwede ikumpara sarili ko sa Bible eh. Sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Lalo na, paborito kong character, si David. Yung mga pinagdaanan niya. At marami pang mga Bible characters na pwede mo i-compare, Lord. Although hindi nakapasok si Moses sa promised land, pero, alam mo yun, nagpatuloy pa rin siya nagtiwala sa'yo. Pero alam mo, napag-usapan nga namin ni Pastor Negs. Sabi niya, alam mo, Pastor, si Moses nakarating sa promised land. Sino naniniwala nakarating si Moses sa promised land? Bakit? Diba? Pastor Akat, na alam na yata niya yung kwento to, kaya napataas siya eh. Kasi parang kami nag-uusap nun eh. Alam niyo yung transfiguration na nagpakita kay Jesus Christ kasama si Moses at saka si Elijah kasama si Moses. So yung lugar na yon, promised land yun. Although wala na siya rito sa ibabaw ng lupa, pero nakatapak siya sa promised land. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi rito, what is Meriba sa buhay nyo? Yung Meriba, yung lugar na yan. Meriba shows us that God still provides. Even when we disobey Him. Talaga naman nag-provide ang Lord ah. Nakainom sila lahat ah. Amen! Nakainom sila lahat. Kahit nandun yung disobedience, nandun yung pagmamaktol, pagrereklamo, nakainom sila. So, kung ikaw ay nasa lugar ng Meriba, yan yung time na tinetest ka ng Panginoon. Testing place pala yun. So, kung ikaw ay nasa testing place, mga kapatid, pagtiyagaan mong magtiwala at manalangin sa Panginoon, tutulungan ka ng Lord. Hindi totoo yung sinasabi ng diablo na pababayaan ka ng Panginoon. Walang nangyayari sa prayer mo, di ba? Tagal mo nang pinapanalangin, yung mga kapatid mo na hindi pa nga Kristiyano, hanggang ngayon, hindi pa rin Kristiyano. Mas malala pa, lumipat pa ng ibang relihiyon. Di ba? Mga kapatid, magtiyaga ka manalangin at magtiwala sa Panginoon. Nasa testing place ka lang pala. Sabi rito, ito yung paraan na yung mga nangyayari sa inyo, maaaring hindi natupad sa inyo dahil nga sa pagiging rebelde natin. Quote and quote, rebelde natin, pagrereklamo natin, yung future generation ang makikinabang. Kapatid, marami kang regrets. Marami kang pinanghihinayangan. Pero wag mong ibigay sa mga anak mo yung naranasan mo. Ang prayer mo, ituro mo sa mga anak mo ang tama na hindi niya gagawin yung pinagdaanan mo. Kaya nga, ituro mo sa mga anak mo yung salita ng Panginoon. Amen po ba? So yung nangyari sa'yo, nakakalungkot lang, hindi ka nasama, nakinabang yung mga anak mo. Pero kung prayer ko talaga, ako, pamilya ko, kami ni Noemi, mga anak namin, mga apo namin, mga apo sa tuhod, hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon, maglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Magtatapos po tayo dito sa last question.
na aking babanggitin. Nakalagpas ka ba sa mga pagsubok na pinagdaraanan mo ngayon? Alam ko, lahat tayo may mga problema pinagdaraanan. Baka naman, ito yung maling desisyon mo na ikakapahamak mo para hindi ka makapahasok sa kaharian ng Diyos. Pwede pong magsitayo tayong lahat. Nais kong ipikit po natin ang ating mga mata. Tayo po'y mananalangin. Isipin nyo yung pinagdaraanan nyo ngayon. Hindi yung nakaraan, ha? Yung ngayon. Kasi meron ka sitwasyon na pinagdaraanan, ba't ka ganyan eh? Isipin mo na nasa harapan mo ang Panginoon ngayon. Kausapin mo siya. Nakikinig ang Panginoon sa oras na ito. Padama mo sa Kanya yung lahat ng iyong mga pinagdaraanan. Lord, hirap na ako, Panginoon. Lord, para akong nawalan. Para akong napilayan. Napapagod na ako, Panginoon. Nakikinig ang Panginoon sa oras na ito. At sinasabi niya sa bawat isa sa atin, anak, nakikita ko lahat ng iyong mga pinagdaraanan. Hindi lingid sa aking paningin ang mga nararanasan mo. Ang kahinaan mo, ang pagpapagod mo, sa lahat ng mga nangyayari sa iyo, lagi akong nandito. I will never leave you. I will never forsake you. Sa oras pong ito, kung sino man ang inihipon ng Panginoon sa atin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, wala ka pang personal na relasyon sa Diyos, maaari pong itaas natin ang ating mga kamay, tanda ng pagsuko sa Kanya sa oras na ito. Ihingi natin ang tawad sa Panginoon ng lahat ng ating mga ginawang mga pagkakamali, pagrereklamo, pagkukulang. Focus lang tayo sa Kanya. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Panginoong Diyos na buhay, marami pong salamat dahil hindi kayo nagkulang sa inyong mga pangako sa akin. Inaalala ko ang ginawa nyo para ako maligtas. Salamat sa pagmamahal. Inuna nyo akong minahal at tinuruan nyo ako na magmahal sa kapwa. Lord, pinapatawad ko na ngayon ang lahat ng mga taong nagkasala sa akin. At humingi din ako ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan. Higit sa lahat, pinapatawad ko din ang sarili ko. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Kayo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para ako maligtas. Tinatanggap ko kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Samahan niyo po ako sa aking lakbayin sa landas ng kabanalan. Susunod po ako sa inyong kalooban. Marami pong salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. O Diyos, salamat Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, yung mensahe nyo na binigay nyo sa amin. Father, I pray right now sa bawat isa sa amin, hindi lamang sa mga nakapakinig, maging sa akin, O Diyos, at sa mga nasa live, Lord God, na nakakapanood ngayon. Dalangin po namin, Panginoon, na hindi kami mag-umpisa sa pagrereklamo. Kundi, Lord, iisipin namin na magtiwala at manangan sa inyo, na malalagpasan namin yung mga pagsubok na aming pinagdaraanan. Panginoon, maraming salamat sa mga kapatiran namin na nagpapatuloy sa pananampalataya na ang goal namin, Lord, pagkakaisa, pagmamahalan, kapayapaan sa bawat isa, O Diyos. Lord, tinataas namin ang JCM, hindi kami ang nagtatag nito, hindi kami ang leaders nito. Kayo, Panginoon, ang aming itinataas dito. Lord, ang mga kapatiran ay magpatuloy sa pananampalataya sa inyo. Magpatuloy, Lord, na lumago sa pananampalataya. Maraming pong salamat, Lord. Itatanim namin, Lord, sa puso namin ang lahat ng aming mga natutunan. Gusto po naming makarating, Lord God, kung saan sa kariyan nyo, Lord God, na ipinangako sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon. Uuwi kami sa kanya-kanyang mga tahanan, dala-dala ang kagalakan, ang kapayapaan, ang kagalingan sa lahat ng aming mga karamdaman. Lord, ang karunungan na gagabay sa amin sa lahat ng aming mga dinaraanan.
karunungan na magtuturo sa amin kung ano yung mga desisyon na dapat naming gawin upang hindi kami magkamali ng mga desisyon, O God. Maraming pong salamat. Muli, binabalik namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon.